Zaldico nagsalita na. Nilaglag sina President Bongbong Marcos at pinsan nito na si Martin Romualdez. Ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Nagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. He will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Sa pagbabalik ng Senate hearing patungkol sa Flood Control Ghost Project, biglang naglabas ng video si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na ikinagulantang ng lahat. Sa video na pinost niya sa kanyang official Facebook page, nagsalita ito patungkol sa pagkakasangkot niya sa flood control scam ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Inilahad ni dating Kong Zaldico ang serye ng mabibigat na alegasyon laban sa ilang mataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang umano'y direktang utos na magpasok ng 100 bilyon pesos sa BICAM para sa mga proyekto ng gobyerno. Sinabi ni Ko na umalis siya ng bansa para sa isang medical check-up noong Hulyo at plano niyang bumalik bago ang State of the Nation address ng Pangulo. Pero pinigilan umano siyang bumalik ng bansa. Ani niya, sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez na stay out of the country. You will be well taken care of as instructed Yila the President. Anya, noon ay naniniwala siya kay Romualdez at Pangulong Marcos kaya hindi ito bumalik. Pero ang hindi niya umano alam ay ginamit siya bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon habang sinisikap umano ng administrasyong Marcos na patahimikin siya. Alis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Git niya, handa na siyang ilabas ang lahat ng ebidensya, kasama ang mga dokumento at pangalan na umano'y magpapatunay sa mga naging transaksyon. Sa kanyang pahayag, sinabi pa ni Ko na may direktang utos daw mula kay Pres Bongbong Marcos na magpasok ng bilyon-bilyong halaga sa budget process, at ikinuwento niya ang umano'y pagkumpirma rito ng ilang high-ranking officials. Inamin pa ni Ko na sa simula ng bicameral process noong 2024 ay mismong si Budget Secretary Amenah Pangandaman ang nagsabi sa kanya na nakipagkita ang kalihim kay Pangulong Marcos at inaatasan siya na magpasok ng 100 bilyon halaga ng proyekto sa budget. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ito, nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. Binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. I informed na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. Hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Yung balance na 50 billion,
Ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman.